Paano nga ba malalaman kung anong mga appliances ang pwede nyong gamitin sa inyong extension wire sa bahay? So ngayon po ay isi-share ko sa inyo kung paano ako mag-compute kung anong mga appliances ang pwede kong gamitin dito sa aking extension wire. So sa bahay po kasi hindi natin maiiwasan na gumamit ng extension wire. Lalo na kung kulang yung mga outlets or malayo sa outlet yung gagamitin yung appliances like plancha, grinder. So ito po yung pinaka-paborito kong extension wire na ginagamit. Omni po ang brand nito, 10 amperes po ito. At ginagamit ko po ito sa mga malalaking appliances ko dito sa bahay. Tulad ng aking aircon na 0.5, 1 HP, plancha, electric pressure cooker, induction cooker, air fryer, at kung ano-ano pang mga appliances ko dito sa bahay. Pero kung susundin po natin ang standard ng electrical code, ay hindi po pwedeng gumamit ng mga extension wires sa mga malalaking appliances gaya ng mga aircon. Kahit sinasabi sa label ng inyong extension wire na pwede siya na pasok sa standard 10 ampere, ay hindi po siya advisable ayon sa electrical code. At dahil nga po Pinoy tayo, alam na alam nating lahat na mula pagkabata pa lamang ay ginagamit na natin yung mga extension wire kahit walang compute sa kung anong mga appliances yung isasaksak dito. So ngayon po ipakikita ko sa inyo kung paano mag-compute ng mga appliances na pwede nyong isaksak dito. Sa katunayan po ay tatlo yung ganito kong extension wire. Ito po yung isa, ayan, kita nyo fully loaded siya. Nakasaksak po ngayon dyan yung aking aircon na 0.5, ayan. Yan yung 0.5 ko, ginagamit ko yan dyan sa aking extension wire. Uulitin ko po, hindi ko po ina-advise na gayahin nyo ako dahil hindi po nire-recommend ng NEC na gumamit ng extension wire sa mga aircons. So yan po yung aking ginagamit ngayon. Yan po kasi ay sa solar ko. Ito nakasaksak. Ayun, doon. Ayan, ito yung extension wire ko. Yun, doon. At yan po ay nakaabang na pwedeng ilipat dito sa Ormeco, ayan, or sa Meralco, ayan. So kapag ka may karga yung aking battery o kaya ay araw or sobra yung harvest ng panel ko, ay dito ako sa solar nag sasaksak ng aircon. Pero sa gabi po ay pang magdamag ko yan dyan sa aking solar, itong aircon ko na ito. Yan po ay 0.5, tumatagal po siya ng 7 hours. Gamit itong aking 6 na batteries, yan. 0.5 natin, yan. Yan yung aking setup. 6 na batteries na Tigo 100 AH. So yan po ay 24 volts, 300 AH. At ito naman po yung ginagamit ni Mrs. sa pagpaplansya. Yan, dito niya sinasaksak yung plansya niya. Yan po ay 10 ampere. At kahit dito naman po sa aking 1 HP na inverter split type ay ginamit ko yan minsan yung extension wire ko na yon. So ngayon po kasi ay may nakaabang na dyan yan. Stranded wire po yung ginamit ko dyan. Sa Meco yan, sa Ormeco or Meralco galing. Tapos may nakaabang ako dito na galing sa solar ko. Ayan. Ayan, na hinihila ko lang. Ayan. Para kapag gagamitin ko sa solar yung aking 1 HP na inverter na split type na aircon ay may nakaabang na ako dito. At ito naman po yung isang extension wire na ginagamit ko dito sa aking air fryer, dito sa aking rice cooker, dito sa induction cooker, at dito sa aking electric pressure cooker. So bali magtatatlong taon na po ito sa amin, itong pinakaluma na ito. So ito yung unang-unang extension wire na meron ako nitong Omni. So kung gusto niyo pong magkaroon ng ganitong extension wire ay ilalagay ko po dyan sa comment section yung link kung saan niyo po mabibili ito. So ayan, bali ito po yung ating extension wire. Omni ang tatak niya. Tapos sa likod ay makikita mo yung label niyan. Ayan, nakalagay dyan. Max na 10 ampere. Ayan, 250 volts. At meron po siyang grounding. Ayan, pwede mo siyang i-connect sa ground. So bali po nakasaad dito na 10 ampere, 10 amperes. Ayan. So hindi po ibig sabihin ay sasagarin nyo yung 10 amperes. So ito po ay allowance niya na hanggang 10 amperes po yung kaya nitong wire na to. At dahil nga po ito ay nakarekta sa ating outlet, wala itong breaker, wala rin itong fuse. Ayan. So ang isa pa po palang maganda dito ay may switch na siya. Ayan, Ayan. Tapos may indicator light siya kung patay or buhay siya. At ang isa pa po, hindi lahat ng extension wire ay maniniwala kayo sa label. Ayan, dito. Minsan kasi may mabibili kayong extension wire na ang sabi ay max 10 amps daw, pero manipis naman yung wires. So yun po yung mga mumurahing extension wire. Nakamura nga kayo pero hindi naman safe at napakadelikado naman na gamitin sa bahay. So wag po kayong maniwala dun sa mga mura tapos mataas yung max ampere nya. So, dito na po tayo. At dahil po 10 amperes po ito, tapos, ang bahay po natin ay merong 220 volts. Ayan. So, ipagta-times mo po yan, 10 amperes, ito. 10 amperes times 220 volts.
Nag-calculate pa talaga, no? 10 times 220 is 2,200 watts. Pero hindi pa po ito yung ating pagbabasihan, itong 22 na watts. Dahil po hindi natin sasagarin ito, ay ita-times natin ito sa 80%. So 80% lang yung gamitin natin dito para may allowance tayo dun sa wire. Wala kasing breaker, wala ring fuse. Pagka nasagad nyo yung 10 ampere or lumagpas kayo ay pwedeng masunog yung inyong wire ng inyong extension. So itong 2,200 watts ay ita-times pa natin sa 80%. Ayan. 2,200 times 0.8. Yan. 80% po yung 0.8 is 1,760 watts. So ito pong 1,760 watts, ito na po yung maximum na wattage na pwede nyong gamitin doon sa extension wire nyo na ito. Pinaka-max na yon. Huwag kayo lalagpas dyan para may allowance kayo dito sa inyong wire. So for example po, meron kayong isang electric fan, 60 watts, at meron kayong plancha, halimbawa ay 1,000 watts. Ayan. Yan pong dalawa na yan ay in total lang ng 1,060 watts. So pasok na pasok pa rin po yan dito sa ating 1,760 watts. Pwede pang magdagdag, pero pag mga matataas kasing wattage ay huwag nyo nang pagsabay-sabayin. Huwag nyo nang pilitin na abutin itong 1,760 watts na maximum nyo. So ganun po mag-compute para alam nyo kung ano yung mga isasaksak nyo dito. So bakit naman nasabi ko na hindi advisable na gamitin ito sa mga aircons? Kasi yung aircon po, halimbawa itong aking 0.5 na aircon, meron po yung pagpalagay na natin na 500 watts. Ang mga aircon po kasi, lalo na yung mga sinauna, ay meron po yung tinatawag na surge power. Halimbawa ay pag-start po ng motor, ng compressor, ay halos ng times 5 po yan. So aabot po yan ng 500 times 5 is 2,500 watts. Pwede pong masunog yung wire nyo. Dahil hanggang 2,200 watts lamang po ito, ay ito po ay umabot ng 25 watts. So yan naman po ay yung mga sinaunang aircon. So ngayon po, dahil yung mga bagong labas po na aircon ay sobrang mababa na po yung mga starting wattage. Kagaya ng aking 1 HP, mismong yung ginamit na wire dun sa aking 1 HP na inverter na aircon ay 16. So yun po ay meron lamang, kung di ako nagkakamali, ay 10 amperes. Oo, 10 amperes nga yata yun. Basta po hindi siya tataas ng 10 amperes yung ampacity ng wire na ginamit ng aircon. So hindi mo na kailangang lakihan yung wire mo. Kasi mismo yung aircon ay maliit yung wire. So bakit mo lalakihan to? At nang isa pong sigurado ako na safe yung aking aircon dito sa aking extension wire na ito ay chinecheck ko yung surge power niya, yung starting wattage nung compressor. Yung surge wattage po ay tumatagal lamang ng halos seconds lang yon. At chinecheck ko naman dito sa aking wattmeter kung tumataas ba yung wattage kapag sinasaksak ko yung aircon. So hindi talaga, hanggang 1,000 lang halos yung surge wattage nung modern aircon na ginamit ko. Yun nga, yung bagong labas ngayon na inverter pati yun. At ganun din po itong aking 0.5 na aircon, hindi din lumalaki yung ano niya. Halos nagka-times 2 lang din ito ang starting wattage. Minsan nga 700 lang. Pero ang continuous po nito ay 500 watts. So, ang maganda naman sa non-inverter, pag malamig na yung kwarto, mamamatay yung compressor. Pagka mainit na ulit, na-detect ng sensor nito na mainit na ulit, ay mabubuhay na naman siya. At doon na naman papasok yung surge wattage. Kaya, mas malakas daw yung non-inverter kaysa sa inverter. Yung inverter naman ay hindi namamatay yung compressor. Tuloy-tuloy na mababa yung wattage dahil nga inverter siya. So, hindi niya kailangang i-restart ng i-restart. Pag lumamig, ay mamamatay, hindi kailangan ganun. So, yung non-inverter at yung inverter ay yun yung pinagkaiba. Itong non-inverter na aircon, mamamatay pag malamig na yung kwarto, tapos mabubuhay ulit pag mainit na yung kwarto. So, yung non-inverter naman ay mababa yung starting wattage nun, tapos pagka na-meet niya na yung standard nung humidity, halimbawa ay yung lamig nung kwarto, ay bababa na yung wattage niya, pero hindi siya mamamatay yung compressor. Dire-diretso lang na mababa yung wattage. So yun po yung pinagkaiba ng inverter. So ayun po, kung naghahanap po kayo ng extension wire na trusted at mapagkakatiwalaan, dito na po kayo sa Omni. Ayan. Ilalagay ko po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po ito mabibili.
At sana po ay may natutunan kayo sa video nito kahit papaano. At kung meron man po, pwede po bang pakishare para malaman po ng iba. Maraming salamat po.